Magandang umaga ulit. Magandang umaga po, Father. Bumaksak na naman ng ulan. Ingat tayo. No? We have to be very careful. No? Bawal magkasakit. No? May dalawang magkasintahan. No? Nag-uusap sila. Sabi nila, anong gagawin natin mamayang gabi? Sabi ng babae, baka gusto nyo maroon tayo ng basketball. Sabi ng lalaki, hindi ka mahilig sa basketball. Bakit gusto mong mag-basketball? Alam ko naman. Sabi niya, baka gusto mong mag-sine. Sabi ng lalaki. Sabi niya, hindi ka naman mahilig sa sine. Sabi ng babae sa lalaki. No? Hindi ka mahilig dyan, di ba? At nagtalo-talo sila kung ano ang gusto, di ba? Hindi naman mahalaga kung ano yung gusto nung, no? Kung mahilig siya sa basketball o sa sine. Ang mahalaga, the union of wills. Sabi niya, mahalaga basta magkasama naman tayo eh. Kung anong gusto mo, gusto ko rin, di ba? The union of wills. Yun ang mahalaga. Nagtatalo-talo ngayon, no? Sabi ganyan, parang it appears there was disrespect, no? Sabi niya, naghihintay yung nanay at mga kapatid mo sa labas, di ba? Sabi niya, sino ang aking mga kapatid, no? Hindi lang naman dahil kadugo, no? Kundi ang sumusunod sa kalooban. Whoever does the will of the Father is brother, sister, mother to me. Yun ang pinakamahalaga. Hindi dahil kadugo, dahil alam ko, pinag-aralan ko yan, dahil alam ko lahat yan. Hindi. Kundi ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Whoever does the will is what is important. The union of the wills. No? Nag-iisa lang. Kaya nga we say that every time we say that our Father, di ba? Your kingdom come, your will be done. We say that all the time. No? So we pray in the union of wills in this celebration. We pray like Jesus in the Garden of Gethsemane. Sabi niya, ako, hirap na ako. No? Sabi niya, but may your will be done. Alisin mo tong kopang ito, pero sabi niya, pero sa iyo, no, we will follow your will. We pray that the will of the Father truly takes precedence over all. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalagang ugnayan sa Diyos. Doing the will of the Father. We ask our saints today. Today we celebrate the feast of Saint Bridget of Sweden, no, who is a mother of 8, no, pero maraming humingi ng tulong sa kanya. She always contemplates of the suffering of Christ. We ask her intercession today. And like most Tuesdays, we turn to our patron, St. Anthony of Padua, to help us in doing the will of the Father. Amen.